Nagtataasan na naman ang presyo ng mga residential property sa buong bansa. Ito ay batay sa Residential Real Estate Property Price Index ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ikatlong quarter ng taong 2022. Narito ang ulat ni Bianca Carlos. Ayon sa datos ng Bangko Sentral, mula Hulyo hanggang Setyembre noong nakaraang taon, tumaas ng 26.7% ang presyo ng duplex housing units at 19.7% naman para sa condominium units. Kasama rin sa nagtaas presyo mga hiwalay at magkakadikit na bahay na may 9.8% na pagtaas ayon sa ikatlong quarter ng pagsusuri. Ang tinatayang average pricing ng bagong housing units ayon sa Bangko Sentral ay nasa mahigit 80,000 pesos per square meters na sa ikatlong quarter kumpara sa mahigit 70,000 pesos per square meters noong ikalawang quarter. Ngunit sa kabila ng pagtaas ng presyo, marami pa ring Pilipino ang nagdanais bumili ng bahay para sa kanilang pamilya. Gaya na lamang ni Roland Eneria, isang IT specialist na 10 taon nang nangungupahan sa isang housing unit sa Malabon City. Kahit kumikita si Roland ng humigit kumulang 80,000 pesos kada buwan, nahihirapan pa rin siyang makapundar ng sariling bahay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bahay sa Metro Manila. Nakakapanghinayang yung 20,000 na binabayad ko sa renta. Kaya lang, kahit naman pilitin ko bumili ng sariling bahay, di ko rin kaya kasi mahal din yung bilihin ngayon. May mga iba namang nakabili na ng bahay, ngunit nahihirapan sa hulug-hulugang pagbabayad dito, katulad na ng mag-asawang sina Jessie at Galen Malto. Ayon sa kanila, sinubok nilang mag-apply para sa housing loan ng Pag-ibig, pero dahil sa mahaba at komplikadong proseso nito, nagdesisyon na silang kumuha ng loan sa bangko kahit mas pataas pa ang pataw ng interes dito. Ano pong naging proseso ng pagbuha niyo ng Pag-ibig housing? Nahirapan kami sa process ng Pag-ibig sa dami ng document. Kailangan na namin ng bahay during pandemic, kaya napilitan kaming mag-bank financing na lang. Bianca Carlos, tagapagkatid balita, Ulat Escolar. Marami pa ring miyembro ng Pag-ibig, kagaya ng mag-asawa, ang hindi nagiging matagumpay sa pagkuha ng loan. Samantala, patuloy pa rin sa pag-endorso ang Pag-ibig sa kanilang mas pinababang interes kasabay ng COVID-19 pandemic. Chloe Bautista, Ulat Escolar.